Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared, mga kababayan. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa atin pong Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Ocheros. At meron din po tayong second channel, ang Coach Jared Highlights. At meron din po tayong radio show sa Radyo Pilipinas, 738 sa AM band every Saturday, 5 to 7 p.m. Ang pangalan po noon ay The Big V. At mapapanood nyo rin po kasama ko, mga kaibigan natin, mga vloggers. At mapapanood nyo rin po yun sa TV Plus, Channel 3, at sa Channel 45 to 49 naman sa GMA for the Box. Okay, game. Pag-usapan ngayon natin itong ating topic for today. Alam nyo, mga kababayan, simula po nung unang hearing, ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa flood control scam, parang isang beses ko lang nakita si Senator Mark Villar. Parang one time big time lang, guys. Oo. Isang beses lang po natin siya nakita, isang beses lang po natin siya narinig, isang beses lang po nating namataan ng kanyang presensya sa Senate hearing ng Blue Ribbon dito sa flood control scam. Yan ho, mga kababayan, ay noong August 19, 2025. At ang kanya pong pinaglalaban nito ay yung Comprehensive Flood Control Master Plan. Si Senator Villar, nung umupo siya sa ICI sa Blue Ribbon Committee, sinabi niya na dapat daw ay merong Comprehensive Flood Control Master Plan ang buong Pilipinas sa susundan na lamang ng DPWH. Ngayon, mga kababayan, may problema ho dito sa sinabi niya to. Tama naman yung kanyang suggestion na dapat merong Flood Control Master Plan. Kaso, dinurog siya ni dating Secretary ng Department of Public Works and Highways na si Babe Singson, na ngayon ay miyembro ng ICI, na meron daw silang ginawa nung panahon ni Noynoy Aquino na Flood Control Master Plan. At ito raw ay ipinasa sa DPWH Secretary noong panahon ni Rodrigo Duterte. Oo. Sino ba yung DPWH Secretary noong panahon ni Rodrigo Duterte? Si Mark Villar. So, nagka-problema ngayon. Oo. Ang problema, mukhang hindi ginawa ni Mark Villar yung suggestion niya mismo. Na hindi siya nag-adapt ng Comprehensive Flood Control Master Plan. At simula po noon, mga kababayan, wala na ho tayo narinig kay Mark Villar. Gayong siya po ang secretary ng DPWH nung panahon na matindi talaga ang ghost projects. Noong 2020, sinabi na ho yan ni Rodrigo Duterte. Maraming ghost projects sa kanyang ghost projects, flood control projects sa kanyang administrasyon. Pero mga kababayan, kiniklaim niya na nakapagpagawa sila ng higit 13,000 na flood control projects. Ngayon, mga kababayan, if the investigation of President Bongbong Marcos is any indication, hindi ho natin alam kung yung 13,000 ho na yan ay up to spec, ibig sabihin ito po ay hindi substandard o hindi rin ghost project. Oo. Kasi si Presidente, ayon sa kanyang dokumento, ayon sa sumbong sa Pangulo, nakakita ng ilang mga ghost project. Oo. At karamihan ho dito ay ang trabaho ng Diskaya. So, hindi ho reliable number yung sinasabi ni Rodrigo Duterte sa kanyang administrasyon na meron silang natapos na 13,000 mahigit na flood control projects. Ngayon, naiimbestigahan na yan. So, baka ngayon magkaroon tayo ng konting kalinawan tungkol dyan. Pero, si Mark Villar, tahimik pa din. Anong petsa na? September na. Pero as of August 23,
wala pa rin ho siyang nababanggit, never siyang humarap sa Blue Ribbon Committee hearing. Wala siya. Parang absent siya sa Senado araw-araw. Parang hindi ho natin siya talaga nararamdaman. Parang siya ho talaga ay isang ghost o ginost. Oo, ginoghost tayo ni Mark Villar, guys. Oo, ayaw niyang harapin. Ayaw niyang harapin ang issue ng flood control scam. Nagtataka tayo kung bakit. Tataka tayo kung bakit. Pero, mukhang ngayon, may sagot na kung bakit tahimik si Mark Villar. Si Mark, tahimik lang. May tinatago pala. 18.5 billion na proyekto sa DPWH. Kaya pala tahimik lang si Mark, guys. Mga kababayan. Kasi siya po ay merong total na 18.5 billion pesos na nakubra noong siya ay secretary ng DPWH. Mga kababayan, ito po ang sinabi ng report ng bilyonaryo. Ayan po, ayan o. Ayan o. 18.5 billion pesos ang nakubra ng pamilyang Villar at Aguilar, mga kababayan. Oo, sa mga hindi po nakakaalam, syempre si Manny Villar, yung Villar. Oo. Pero si Cynthia Villar ho kasi, nung dalaga ho yun, Aguilar ho ang kanyang apelyido. Yes, the Aguilars of Las Piñas. Oo. Diyan ho galing si Cynthia Villar. So kung iisipin nyo, mga kababayan, parang sila yung original Curly and Sara Diskaya. Parang sila yung original Curly and Sara Diskaya. Rags to riches sa ano ni Villar, sa side ni Villar. Yun ang kwento sa akin eh. Yun ang naririnig kong kwento na hindi naman daw milyonaryo si tawag dito, si Manny Villar, tapos tawag dito, he married into the Aguilar family. At doon na ho naging successful, kumbaga successful ang buhay nila. Oo. So mga kababayan, ngayon alamin natin ano ba talaga itong sinabi ni bilyonaryo. Oo. Pero guys, ang tindi na ito. 18.5 billion pesos. I'm not talking about millions of pesos ha. 18.5 billion. Oo. B with the letter B, billion guys. Panoorin natin itong balita na ito ni bilyonaryo. 8 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang naisiwalat. Na-award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman ng Calabarzon. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. We have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluarte ng mga Villar ay pagmamay-ari mismo ng pinsan ni Senator Mark. Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula Wow, 2016.
Oo, 2016 lang to mga kababayan ha. Ano to? Wait, 2016 to 2016 hanggang 2025. 2025. 84 Ayan. 2016 to 2025 mga kababayan. Sa buong NCR, yung kumpanya ng pinsan na Aguilar ni Senator Mark Villar simula 2016 hanggang 2025. Oo. Nakakumita. Oo, sila ho ay nagkaroon ng 4 billion pesos nakita. Oh, galing, no? Galing-galing talaga. contract sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nilang mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Yan ay sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaki bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite. Na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga Villar. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Natalo siya sa nakaraang halalan matapos kalabanin sa pagka-mayor ang pinsan din nitong si April Aguilar. Tumakbo si Carlo sa ilalim ng Villar Matriarch at nooy congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar. Sa mga nakalap na dokumento ng Billionaire News Channel, tila nailipat lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. Base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Baka kasi dahil natalo nga sa eleksyon. So dahil natalo sa eleksyon, o di siya naman ang sasalo doon sa sa business. O I&E Construction Corporation. Wow. Grabe. I'm amazed actually. I'm amazed at how corrupt yung sistema ng DPWH. Pati yung dynasty nitong Villar at Aguilar sa Las Piñas. As in talagang at saka lala ng baha dyan sa Las Piñas ha. Lalo dun sa may bandang papuntang Sapote. O yung kalsada ng National Road papunta ng Sapote. Ay, Alabang Sapote Road. Ang lala ng baha dun mga babayan. Oo. Grabe yun. Sama pa ng traffic. Lahat doon nasama ng traffic. Sa isang 2017 contract naman, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Ibang Ilagan naman to. Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilagan na ang nakalistang presidente. Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga Ilagan, Aguilar at mga Villar bilang malalapit na pamilya sa isa't isa. Patay. I think it's well known naman dito sa Las Piñas na matagal na nilang kakilala yung mga Ilagan at maraming kontratang nakuha dito sa Las Piñas, especially during the time ni Senator Mark Villar when he was the DPWH secretary during that time. Kasi syempre siya yung secretary. So, pwede niyang mandohin, pwede niyang brasuhin yung district engineer dyan sa Las Piñas. Para ang piliin na kanilang winning bidder ay yung sa mga kakilala din niya. Ang lala nito, parang minsan napapaisip na lang ako may solusyon pa ba to? Para may solusyon pa ba yung ganitong level ng corruption na ang lala Imagine, it's really the powers that be. Oo, kung sino yung nasa kapangyarihan talaga. Oo, ang nagsasabi kung paano tatakbo ang isang ahensya. I mean, ano nangyari sa bidding? Ano nangyari sa procurement law? Naalala ko rin yung kwento ni if I'm not mistaken, si Bryce Hernandez yata o yung isa sa mga contractor na sinabi niya na nagkakabayaran din daw pati sa mga losing bidders. Oh. Babayaran na lang sila para hindi sila magreklamo. Oh, pero may isa silang ipapanalo at ipapanalo nila
Yun ang yun ang kikickbackan nila. May inside na usapan na yung mga ganun. I mean, 'di ba? Tapos ngayon senador pa si Mark Villar. Tapos itong merong ganitong chismis na siya ay kumubra ng 18.5 billion pesos na total amount ng proyekto para sa sarili niyang pamilya. Sa Villar at sa Aguilar. Aba, Diyos ko. Ano pa iisipin mo nito sa gobyerno natin? Bukod sa I&D Construction, inilahad din sa amin ni Congressman Santos na mayroon pang isang kumpanya ang pinsan ng mga Villar na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos worth of DPWH contracts. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng 4 na flood control projects mula 2022 sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon. Aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Ang authorized managing officer, mismong si Carlo Aguilar din. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, walang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng mag-isa at laging may ka-joint venture. Dalawa ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una, ang I&E na pagmamayari rin ng mga Aguilar. At ikalawa naman, ang Omnicon Builders na pagmamayari ng isang Loida Dumali. Nakakita ang aming team ng dalawang kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas. Parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Ayon kay Congressman Santos, mayroong 4 na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Kabilang dyan ang dalawang kumpanyang pagmamayari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Sinuri rin ng aming team. Paano pa? Hindi ko alam kung paano yung, Diyos ko. So, puro joint venture. Meron sila mga joint venture projects. Pero yung ka-joint venture nila, kamag-anak din nila. My goodness. I mean, moderate your greed. Actually, eliminate nga eh. Mas maganda nga, tanggalin mo yung kasakiman eh. Pero, di ba, at the very least, moderate your greed. Anak ka ng tipaklong. Ikaw na yung nanalo sa bid. Tapos, yung ka-joint venture mo pa dun sa bid, kamag-anak mo rin, anak. Ang lala. Ang lala, mga babayan, hindi ko... May konsensya pa ba itong mga hayop na to? Tahimik lang si Mark Villar. Kaya pala tahimik lang kasi may tinatagong kalokohan ng walang iya. So, yung mga proyekto ng Las Piñas, yung mga proyekto ng ibang proyekto ng Cavite, ibang proyekto ng Las Piñas, ibang proyekto ng Quezon, at iba pa mga proyekto sa NCR at sa Region 4A. Kinorner ng pamilya ng Villar tsaka Aguilar. Anak ka ng tipaklo. Mang Omnicon Builders at napag-alaman namin na halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Kung pagbabasehan ng sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. 19 ang matatagpuan sa Cavite, 2 sa Las Piñas City at 1 naman sa Batangas. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, napag-alaman ng aming team na tila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga Villar ang nagmamay-ari ng kumpanya na si Loida Dumali. 2014 nang umattend si Dumali sa mismong birthday celebration ni late Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi makikita naman sa isang picture kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman namin na mismong ang oath-taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si nooy Senator-elect Cynthia Villar. Sa isang 2025 post naman, dumalaw ang Diwa Party List sa pangunguna ng isang Baby Aguilar sa Imus para maghatid ng kanilang tulong sa lungsod. Hindi nakaupo ang Diwa Party List sa 20th Congress. Pero mula 2010 hanggang 2019, naupo bilang representative nito ang asawa ni Senator Mark Villar na si ngayoy DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Ang kapatid ni Yusek Emeline na si Michael Aglipay naman ang humalili bilang representative ng party list. Grabe, ang lala.
Ang tigas ng mukha ng Villar, mga kababayan. Ang tigas ng mukha ng Villar. Kaya pala sobrang protekta sila kay Rodrigo Duterte. Ikaw ba naman, latagan ka ng 18.5 billion, mga kababayan. Bayad utang na loob talaga kayo no? Diyos ko. Former Congressman Naglipay rin ang nakalagay na CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated, isang kumpanya na una nang inireport ng Philippine Center for Investigative Journalism na na-acquire ni Senator Mark mula pa noong 2009. Kung susumahin, aabot sa 233 projects o katumbas ng 9.8 billion pesos ang mga kontratang nakuha ng Omnicon Builders sa NCR. At Calabarzon mula 2016. Pinakamalalaking bulto nito makikita sa Cavite at Las Piñas. Ayon sa datos ng DPWH, biglang lobo ang mga kontratang nahawakan ng Omnicon sa Calabarzon mula 2021. From 356 million noong 2020, naging 887 million pesos ito sa sumunod na taon. By 2024 and 2025, umaabot na sa mahigit 2 billion pesos ang mga nakukuha nitong kontrata sa rehiyon. Kung pagbabasihan ng mga datos na nakuha ng BNC, aabot sa at least 367 contracts from 2016 o katumbas ng 18.5 billion pesos ang nakubra ng umano ng Villar and Aguilar-linked companies sa loob ng mga taong naging DPWH Secretary at Senate Committee on Public Works Chairperson si Senator Mark Villar. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ng pahayag ni Senator Mark pero hindi ito sumagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, tigas ng mukha, no? Tahimik pa rin ng... Sarap murahin ni Villar. Diyos ko. So ang scam, ang scam ni Villar, mga kababayan, siya yung DPWH Secretary, most probably, dahil lugar niya ang Las Piñas, according to this report, naiimpluwensyahan niya kung kanino ipapasa ang kontrata. Yung kontrata nagkakahalaga ng milyong piso, mga kababayan. Hindi nga umaabot ng 100 million. Alam niyo kung bakit? Naalala ko sa testimonya ni Bryce Hernandez, o hindi man si Bryce Hernandez, si Henry Alcantara. Yung amount kasi nakadepende kung lumalampas ng 100 million, mga kababayan, or 150 million, whichever is the case. Pag lumalampas ng 150 or 100 million, ibang departamento na ang humahawak. So para daw mamanipula ng District Engineering Office yung mga kontrata, para mas madali makontrol ba, mas madaling mamanipula, hindi nila palalampasin sa 100 million or 150 million ang isang proyekto. Para sila lang ang may hawak. Ngayon, pag sila ang may hawak, mamamanipulate na nila kung kanino nila i-award ang kontrata. So, mga kababayan, kung meron kang 10 kontrata na nagkakahalaga ng 100 million each, di may 1 billion ka na agad. Isang kontrata pa lang yun sa 100 million. O meron kang 10 kontrata na nagkakahalagang 100 million. O di 1 billion agad yun. At dahil nga si Mark Villar ang sekretary ng DPWH nung panahon ng 2016 hanggang 2022, malamang sa malamang nagkaroon siya ng impluwensya sa kung sino ang bibigyan ng kontrata sa Las Piñas, sa Cavite, sa Batangas at iba't iba pang lugar sa Region 4A at sa NCR. Ngayon, mga kababayan, paano ngayon na corner ng ng Villar? So, mamanduhin ni Villar, mamanduhin ni Mark Villar, ang ipapanalunin yung mga construction companies ng kamag-anak nila. Sa side naman ng Aguilar. Sa side ng nanay. So, dahil ang politiko ay si Cynthia Villar at si Mark Villar, ang tatrabaho para makakubra ay ang Aguilar side.
Ang walang hiya, mga kababayan. Tapos, nakita nyo recently, nakita nyo gaano kalala ang baha ng Las Piñas? Recently lang. Ang lalaho ng baha dyan sa Las Piñas. Tapos may nandoon, nagpapakasasa sa kayamanan ng taxpayers, yung pamilyang Villar. They even have the gall, mga kababayan, na maging yung sa prime, hindi pa tapos to, hindi pa tapos yung issue ng prime water, dinagdagan nyo pa ng flood control. Nakaka-insulto to, mga kababayan. Nakaka-insulto sa intelligence ng botante, mga kababayan. And it just shows, mga kababayan, how evil the administration of Rodrigo Duterte is. Ang sama. Ang sama, mga kababayan. Ang sama talaga. Ang sama-sama. At sobrang sama. It is evil. Diyos ko. My goodness. And tapos pag bumabaha, tapos ito si Mark Villar, even had the gall, mga kababayan. May tigas pa siya ng muka para sabihin na magkaroon dapat ng comprehensive flood control master plan ng ang buong Pilipinas. Kung yung sarili nga ng lugar hindi nila matayuan ng maayos na flood control plan. Flood control projects. Bagkus pinagkakitaan pa ng pamilya nila. Pamilya ng Villar at pamilya ng Aguilar. Mga kababayan, yung pamilya kung pareho na yan, sila ho ang political dynasty ng Las Piñas. Bata pa lang ho ako, andyan ang mga Aguilar sa Las Piñas. Hanggang ngayon, andyan pa rin sila. Napakawalang hiya, mga kababayan. And this is how they play all of us, mga kababayan. Sa ganitong paraan tayo pinaglalaroan ng mga politikong to. Oo. They pit us against each other through their last names. Pinag-aaway-away tayo sa partido, ginagamit ang kanilang mga last name, Marcos versus Duterte versus Aquino versus whoever. O sa mga local naman, ganitong governor versus ganitong governor. Mas maayos yung pamilyang ganito ng governor na to. Mas maayos yung ganitong pamilyang governor na to. Mga kababayan, ang ending, pag-aaway-awayin tayong lahat, pero ang ending, sila-sila rin ang naikinabang. Sila-sila rin. In this case, tulad ng nangyari sa Villar Aguilar, tinan nyo, naglaban sa pagka-mayor. Yung magpinsa na Villar, na Aguilar. Naglaban sila. Pero sino-sinong naikinabang sa mga proyekto ng Las Piñas? Sila-sila pa rin. Grabe, no? Kaya pala tahimik lang. Si Mark, tahimik lang. Umaapaw pala sa kasakiman. Kaya pala tahimik. Oo, nag-e-enjoy pa siguro sa 18.5 billion na in-award sa mga kamag-anak niya. Napawala niya. Ay, no. Magsalita ka na, Mark. Magsalita ka na, Mark Villar. Magsalita ka na. Baka ngayon, mapilitan ka na magsalita. Baka ngayon, mapilitan ka na talaga magsalita. Dahil kailangan may paliwanag to. Itong 18.5 billion na pinagkakitaan nyo. Gamit ang taxes naming mga hampas lupa. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating video. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa ating Coach Red Live YouTube channel. And see all of you in our next live stream, guys.